Hi kids! This is Teacher May, your teacher for today. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for the latest videos. Bago natin simulan ang ating bagong aralin, magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Sabihin kung tama o mali at bakit ang sumusunod na mga kilos ugnay sa pangangalaga sa mga punong kahoy. Ano kaya ito? Kamalayan, kaugalian, o sariling kamalayan? Piliin ang angkop na sagot sa mga salaysay sa ibaba. Pilipino ba ako? Gawin ito ng dalawahan, magkakatabing mag-aaral. Tukuyin ang kaugaliang Pilipino at kaugaliang puti, o Western, o kaugalian ng mga puti. Makinig at makisabay sa kantang Mano Po, Ugaling Pinoy. Ito ay isang awitin tungkol sa isang magandang kaugalian nating mga Pilipino na unti-unting nawawala sa atin. Ang mga mabubuting kaugaliang Pilipino. Ang kaugaliang Pilipino ay bahagi ng ating kultura. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kaugaliang ito ay nahuhubog ang ating kamalayan sa pagka-Pilipino. Ang ating mga gawi ay humuhubog sa individual na pagkakakilanlan bilang miyembro ng lipunang Pilipino. Sa pagsasabuhay ng kaugaliang Pilipino, nauugnay tayo sa kaugalian ng ating mga ninuno na ipinamamana mula sa henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ito ay nagpapalakas sa pagkakaisa ng pamayanang Filipino. Ang kaugaliang Filipino ay nakikita sa pakikitungo, ritual, seremonya o iba pang mga aspekto ng pang-araw-araw na buhay na ugnay sa pagka-Pilipino. Ang sumusunod ay mga kaugaliang natatangi sa mga Pilipino. Malapit na ugnayan sa pamilya. Isang kaugaliang Pilipino ang pagsasama-sama ng pamilya sa iba't ibang okasyon tulad ng mga pagdiriwang, kainan at simpleng pagsasama-sama sa bahay. Ito ay nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa bawat isa. Para sa mga Pilipino, mahalaga ang pagsasama-sama dahil sa pagbabahagi na ng mga karanasan, mga kwento, at kabigatan sa buhay. Nagpapalakas ito ng ugnayan sa pamilya.
Sa oras ng pangangailangan, ang mga miyembro ng pamilya ay nagtutulungan at nagbibigay ng suporta sa isa't isa. Maaaring ito ay tulong sa mga gawain sa bahay o pinansyal, depende sa pangangailangan ng bawat isa. Sa kulturang Pilipino, malaki ang pagpapahalaga sa mga nakatatanda. Ang mga miyembro ng pamilya ay may tungkuling alagaan ang kanilang mga nakatatanda bilang pagpapakita ng respeto at pagmamahal. Mabuting pakikibagay at pakikisama. Ang pagkakaroon ng kakayahan na makisama ay nagpapakita ng respeto sa kapwa Pilipino. Sa pamamagitan ng pakikibagay, ipinapakita ng isang tao na nirerespeto niya ang damdamin at opinyon ng iba. Ang pakikisama ay nagpapalakas ng ugnayan at nagtataguyod ng harmonya sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagrespeto sa mga kaibigan, kapamilya at katrabaho, mas nagiging maligaya at masaya ang pagsasamahan. Sa pamamagitan ng pagtulong-tulong at pagbibigay suporta sa isa't isa, mas madali para sa mga Pilipino na makamit ang kanilang mga layunin. Ang mga individual na marunong makisama, natututong magpakumbaba, magpatawad at maging maunawain. Dahil nakikisama, nagsisikap na gampanan ang tungkulin. Ang mga ito ay nagtataguyod ng mas mahusay na relasyon at nagsisilbing halimbawa ng mabuting pag-uugali. Ang pagkamasayahin at magiliw. Ang pagiging masayahin at magiliw na kasama ay nagpapalakas ng samahan at pagkakaisa sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagiging masayahin at positibo, nagkakaroon ng magandang atmosfera at mas madali ang pagbuo ng magandang ugnayan sa kapwa. Ito ay nagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa damdamin ng iba na nagbubunga ng mas mabuting komunikasyon. Ang pagiging masayahin ay may positibong epekto sa kalusugan. Ang pagtawa at pagiging positibo ay nagpapababa ng stress at nagpapalakas ng immune system at nagbibigay daan sa mas malusog na pamumuhay. Ang maaliwalas at magiliw na pakikitungo sa mga kasamahan ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagbibigay daan sa mas malalim na pagkakaibigan. Ang mga pista, selebrasyon at kasayahan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapasalamat sa pagpapala at diwang ng mumunting tagumpay sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Ang pagkamaka-Diyos at takot sa Diyos. Para sa maraming Pilipino, ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay sa kanila ng gabay at patnubay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas at pag-asa sa harap ng mga hamon at pagsubok. Ang relihiyon ay isang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino at nagbubuklod sa kanilang bilang isang komunidad. Ang mga aral ng pananampalataya ay nagtuturo sa mga Pilipino ng mga moral na prinsipyo at batayang gawain tulad ng pagmamahal sa kapwa, pagbibigay at kabutihang loob. Ito ay nagpapalakas sa kanilang pagiging mabuting mamamayan at nakikibahagi sa pagpapalaganap ng kabutihan sa lipunan. Ang mga aral ng pananampalataya ay nagtuturo rin sa mga Pilipino ng pagiging responsableng mamamayan at pagmamalasakit sa kapwa. Ito ay nagpapalakas sa kanilang pangunawa at pagkilos sa pagtulong sa mga nangangailangan at sa pagiging mabuting halimbawa sa kanilang komunidad. Makatao. Ang pagiging makatao ay nagpapahiwatig ng kahandaan na magmalasakit, magbigay at magbahagi ng oras at pera sa iba. Ang Pilipinong kaugaliang makatao ay nagpapakita rin ng paggalang at pagpapahalaga sa dignidad at karapatan ng bawat tao. Ito ay pinapakita sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapakita ng respeto sa iba't ibang paniniwala, kultura at pamamaraan ng pamumuhay. Salaysay buhay. Hahatiin ang klase sa 5 pangkat.
Bawat pangkat ay bubunot ng isang kaugaliang Pilipino at magsasadula ng isang sitwasyon sa araw-araw na buhay sa bahay o paaralan. Ipapakita sa dula ang pagsasabuhay ng kaugaliang Pilipino at mga ugnay ng mga katangiang nabunot. Mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa mabubuting kaugaliang Pilipino. Ang pagsasabuhay ng mga kaugaliang Pilipino ay may malaking epekto sa pagpapalago at pag-unlad ng individual. Ito ay naglalagay ng halaga sa ugnayan, pagkakaisa at pagkamapagpakumbaba na nagbubunga ng masiglang komunidad at pagkakaisa sa lipunan. Ang sumusunod ay mga pamamaraan ng pagpapalago ng ating kamalayang Pilipino. Pagbibigay panahon at pakikipagkwentuhan sa mga matatanda. Ang pagbigay ng oras at pakikinig sa mga kwento ng mga matatanda ay nagpapalakas ng ugnayan sa pamilya at lipunan. Ito ay nagbibigay daan sa pagpapahalaga sa kanilang karanasan at kaalaman at nagbubuo ng samahan at pagkakaisa sa komunidad. Ang pakikipagkwentuhan sa kanila ay nagpapalakas ng paggalang at nagbibigay buhay sa tradisyon at kultura ng bansa. Dapat nating ipagpatuloy ang kaugalian ng pagmamano, pagbibigay upuan sa mga matatanda at pag-aalay sa kanila. Pagbibigay prioridad sa pagsasama-sama ng pamilya. Pahalagahan at bigyan natin ng panahon ang mga selebrasyong pampamilya at bayan. Pagsumikapan na rin nating makiisa sa mga gawain ng simbahan at pamayanan, kagaya ng camping, picnic at paggawa ng konkretong hakbang para maipakita ang pagmamalasakit sa mga magulang at kapatid. Pagbibigay ng mga munting alaala o regalo sa isa't isa, maaaring magkaroon ng pulong-pulong ang mga pamilya kung saan pagkakasunduan ng mga bagay para sa ikabubuti ng komunikasyon sa pamilya. Halimbawa, no cellphone time sa hapagkainan. Maaari ding magplano ang pamilya ng mga aktibidad sa pagtulong sa mga nangangailangan. Halimbawa, pag-alay ng panahon at pera sa mga kaanak at kapitbahay na nangangailangan. Pakikisa sa mga proyekto sa gawain at pamayanan. Ang pakikisa sa mga proyekto ng pamayanan ay nagbibigay daan sa mga mamamayan na magtulungan at makiisa upang maisakatuparan ng mga layunin at adhikain ng kanilang komunidad. Ito ay nagpapalakas ng samahan at pagkakaisa sa pagitan ng mga tao, nagpapalawak ng kanilang kaalaman at kasanayan, at nagbubunga ng positibong pagbabago at pag-unlad sa lipunan. Ang bawat individual na nagpapakita ng pakikisa ay nag-aambag sa pagpapalakas ng kanilang komunidad at nagpapabuti sa buhay ng kanilang kapwa mamamayan. Isang halimbawa nito ay ang Brigada Eskwela. Pagiging bukas sa pakikipagkaibigan at pakikipag-ugnayan sa mga taong may naiibang paniniwala. Ang pagiging bukas sa pakikipagkaibigan at pakikipag-ugnayan sa mga taong may iba't ibang paniniwala ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging makatao. Ito ay nagpapalawak ng ating kaalaman at pag-unawa sa iba't ibang kultura, pananaw at paniniwala. Sa pamamagitan ng pagiging bukas, natututuhan nating magrespeto sa opinyon at pananaw ng iba at itinataguyod natin ang pagkakaisa at pagtanggap sa kabiguang mayroon tayo. Ang ganitong pag-uugnayan ay nagbibigay daan sa pagpapalakas ng samahan at pagpapalaganap ng pagmamahalan sa pamayanan.
Bukod dito, ito rin ay nagbibigay ng mga oportunidad na magkaroon ng mga bagong kaibigan at karanasan na magbibigay sigla sa ating buhay. Sa huli, ang pagiging bukas sa pakikipagkaibigan at pakikipag-ugnayan sa iba ay nagpapalakas ng ating kakayahan na maging mabuting tao o pagiging makatao. Patuloy na pag-aaral sa sariling kalagayan, kultura at kasaysayan ng sariling bayan. Ang pagpapalawak ng kaalaman sa kultura at kasaysayan, hindi lamang sa sariling bayan, kundi pati na rin sa ibang kultura, ay may mahalagang papel sa pagpapalalim ng ating pag-unawa sa mundo. Sa pamamagitan nito, natututuhan natin ang pagpapalaga sa ating sariling kultura at kasaysayan na siyang nagbibigay sa atin ng sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Binubuksan na rin nito ang ating isipan sa mga kaugalian, paniniwala at tradisyon ng iba't ibang bansa at lahi na nagpapalawak sa ating pangunawa sa pagkakaiba-iba at pagkakapareho ng tao sa buong mundo. Nakasali o ginagawa? Nagawa niyo na ba ang ganito? Lagyan ng check ang nagawa na ng inyong pamilya sa simbahan o pamayanan. Mga bata, basahin at unawain ang kwentong Si Juan at ang kanyang pagtulong sa kapwa. Naunawaan niyo ba ang kwento? Kung gayon, sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Balikan natin ang kanta sa simula ng aralin at puna ng mga puwang ng mga kilos at gawa na angkop at ugnay sa aralin ukol sa mabubuting pag-uugali ng mga Pilipino. Gawin ito ng pangkat-pangkat at kakantahin ng bawat pangkat ang inyong gawa sa harapan ng klase. Lagyan ng pamagat ang kanta ayon sa inyong mga sagot sa puwang. Halimbawa, pamagat, tutulong ako inay, tutulong ako itay. Bawat isa sa inyo ay mag-iisip at magdadala ng larawan na nagpapakita ng pagsunod sa pangunahing payo ng inyong mga magulang alinsunod sa Panatang Makabayan. Ang bawat pangkat ay gagawa ng poster ng Panatang Makabayan na may larawan ng mga gagawin ng bawat kasapi ng grupo. Bibigkasin ninyo ng sabayan at madamdamin ang Panatang Makabayan sa harapan ng klase at sasabihin ang mga gagawin ng bawat isa bilang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan at magulang. Suri sa sarili. Susuriin at mamarkahan ng mag-aaral ang sarili ukol sa pagsasabuhay ng mga kaugaliang Pilipino.